Grabe, marami ang naiyak sa ibinahaging video ni Liza Soberano. Pero mas marami ang nagulat sa pinagdaanan ng aktres. Matindi pala ang paghihirap at pagdurusa na pinagdaanan ni Liza Soberano noong kanyang kabataan habang naninirahan sa Amerika. Bukod sa lumaking walang magulang ay nakaranas din siya ng matinding pangmamaltrato, mula sa mga taong kumupkup sa kanya mula nang mapalayo sa kanyang magulang. Ibinahagi ng aktres sa latest episode ng podcast cinema documentary sa YouTube channel na Can I Come In? Ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang kabataan na nangyari sa Amerika. Sa unang bahagi ng video ay inalala ni Liza kung paano siya nalayo sa kanyang parents na sina Jacqueline at John na nagkaanak sa mura nilang mga edad. Ani ng dalaga, nalulong sa droga ang kanyang ina. Naiwan si Liza sa pangangalaga ng ina pati na ang nakababatang kapatid, matapos makulong ang kanyang ina. Dito na mas lumala ang buhay nila, lalo na nang magkaroon uli ng karelasyon ang kanyang nanay. My earliest memory of all this trauma was after my mom and dad broke up. My mom started dating this guy named Michael. That guy was really bad news. Nang magtangka raw siyang tumakas pero nahuli siya ni Michael, kaya galit na galit sa kanya ang ina. Sabi pa ni Liza, kapag daw wala ang kanyang nanay ay sinasaktan siya ng ama-amahan. Hanggang sa i-report na ng ina niya ang karelasyon nito sa mga pulis at maaresto. Pero hinuli rin ng otoridad ang nanay ng aktres kaya napasok silang magkapatid sa foster care. Makalipas ang ilang buwan, mula sa kanilang foster family ay lumipat si Liza at ang kapatid sa bahay ng high school friend ng kanyang nanay na si Melissa, kung saan mas naging miserable ang kanilang buhay. I ended up staying with her for 8 months. In the beginning it was alright, and then eventually, she started treating me differently. Minsan lang umano pinapakain si Liza at natutulog lamang ang dalaga sa garahe na parang aso. Nakatakas lang ang magkapatid sa malaimpyernong lugar na yun, nang madiskubre ng isang social worker ang ginagawa sa kanila. Kasunod nito, pinauwi sila sa Pilipinas para sa bahay na ng kanilang tunay na tatay manirahan, dahil sa health condition ng kanilang lolo at lola. Ani Liza, at the age of 10, my brother and I migrated to the Philippines to live with my estranged father. Dagdag pa ni Liza, a lot was going on. A lot of fear. A lot of uncertainty, and then out of nowhere, this guy comes up to me and kisses me on the cheek and it's my father. I just pushed him and I feel disgusted. He didn't know how to take it step by step, and he just made me uncomfortable, pahayag ng dalaga. Sa huling bahagi ng video, nasambit ni Liza Soberano, ang mga katagang, Hope, tunay niyang pangalan, I promise you I won't ever let anyone make you feel inferior. Ever. It feels safe to release. I never feel like anybody was actually listening to me, even if I'm crying for help. It's nice, so thank you, and I hope that everyone will be a little kinder to themselves.